Ito, magandang balita ito. Galaw ng administrasyon at ng mag-amang Marcos, si Pangulong Marcos Jr. at si Congressman Sandro Marcos ng unang distrito ng Ilocos. Okay? Ilocos Norte. Alam niyo bakit? Ngayon po kasi gusto na ho at isinusulong ni Pangulong Marcos na umabot na ng gawing 5 years ang renewal or yung registration ng ating mga sasakyan. Ayan, ang gandang balita niyan. Kasi taon-taon tayo pumipila sa LTO, emission test, insurance company para tayo ay makapag-restro kasi yun ang requirements. Meron pang ang inspection, merong emission test, merong insurance. So, di ba? Ang daming abala. Tapos pipila ka pa sa LTO para magparehistro. Every year yan. Ngayon, gusto nang baguhin ni Pangulong Marcos. Every 5 years na lang. Paaabutin ang registration ng sasakyan ay every 5 years na lang ang renewal. Nakatipid sa oras, maaaring nakatipid din sa pera, at maiibsan din ang traffic, mababawasan din ang traffic. So, isipin mo, taon-taon libu-libong mamamayan, baka milyon na nagpupunta sa LTO. Ay yung mga opisina ng LTO kung saan-saan nandoon yan, di ba? Traffic, papunta ron, kung ano-ano. Di ba? Ang dami pong nasasayang na oras. So, kung every 5 years, magandang pagkakataon po ito. At yan ang sinusulong ni Pangulong Marcos. Kaya okay na okay yan, Mr. President. At ito naman yung Batang Marcos. Naibalita ko na rin po doon sa ating Facebook page, saka kahit dito yata sa YouTube na bagay natin. Pero ito nagkasunod, parehong maganda. Unang kanyang panukala ay yung no work, no pay sa mga politiko, lalo sa Kongreso. Pag hindi ka pumasok, hindi ka dapat pasweldohin o bayaran. Magtrabaho ka para bayaran ka. Ayun. Kasi matagal ng panahon, dekada na. Wala pa po noong 1987 na mabuo itong 1987 Constitution hanggang ngayon, 39 years ago. Kasi 39 years na ang ating saligang batas. Maraming bulakbol, iskulbukol ng mga politiko. Naging congressman dahil sa eleksyon, pero hindi naman pumapasok araw-araw. Mas madalas ay wala. Maaaring nasa personal na travel, personal na lakad, kung ano-ano, pero tuloy ang allowance sa sweldo. Bilyon na hong pera ang naisusweldo ng taong bayan sa mga iskulbukol. Hindi pumapasok ng mga politiko. Ngayon, gusto nang itigil ng Batang Marcos sa kanyang House Bill, proposed bill. Kung di ako nakakamali ay 7432 ba yun? Kung di ako nakakamali. Basta naipal na po kaya may number na 7432 ata. Kung di ako nakakamali yung House Bill. No work, no pay. At ito ngayon, meron pang isa. Doon sa lahat ng mga nagtatravel na may pamilya o individual na mamamayang Pilipino kasi under 1987 Constitution, tayo naman po ay allowed mag-travel hanggat kaya natin. Ay dito lang naman ho sa ating bansa sa totoo lang. Ang mahihirap bago makapag-travel, magbabayad pa ng tax, travel tax na 1,600 plus bawat isa. Bawat biyahe mo, kung ikaw ay 3 beses magbibiyahe sa isang taon, 3 beses ka magbabayad ng 1,600 plus bawat isa. Ay kung 5 kayo, 6 kayo. Ang laking pera. Pero wala naman tayong nakikita kung ako saan napupunta yung pera. Baka pinagpapagawa lang ng magagandang picture ng mag-asawang Prasco. Nadoko na. Naalala ko tuloy yung expose ni yung binanata ni Senator Tulfo si Secretary Prasco. Ang pinopromote daw yung sarili, ngayon na-expose pa pati pala yung asawa kasama sa mga picture. Salit na ang i-promote ay yung cultural, yung kagandahan, turismo ng ating bansa. Laging pinupurot yung mukha ng mag-asawa. Dinay ka ng dinay, ang daming picture talaga kakaiba. Anyway, so ngayon, alam niyo yung travel tax, napupunta yan sa Department of Tourism, tsaka TESA, under ng Department of Tourism yan. Ilang milyong Pilipino nagbibiyahe taon-taon? Milyon-milyon ang kinikita ng gobyerno. O ano ang ating pakinabang yan? Wala. Sa ibang bansa, wala. Kasi nga yung pagta-travel, ayon sa batas, yan po ay libre. Ibig sabihin yun ay karapatan. Eh bakit yung karapatang mag-travel ng mga Pilipino, sisingilin mo sa pagta-travel? Eh nagbabayad na nga ng lahat ng buwisan, pagkain, tubig, ilaw, lahat, damit, lahat ng bayarin, bahay. Nagbabayad na ng buwis.
tapos nag-ipon ng pera para makapag-enjoy, makapag-travel ang pamilya, magbabayad ka pa sa airport. Hindi ka makakalipad kung wala kang travel tax. Yun ay ayaw na rin ng mga Marcos. Nag-sponsor na rin po si Congressman Sandro Marcos. 7443 House Bill na, tama ba? O basta yan, House Bill 7434 naman ata yun. Basta yun mo, may mga number na na-file na eh. So ang ganda, no work, no pay, at cancellation ng travel tax sa mga mahirap. Magandang balita. Yung mga hindi nagta-travel, baka hindi na na-experience siyempre yung travel tax. Okay? Eh minsan yan, meron pa tayong dating domestic tax eh. Ako dati, kung madalas ako nagpupunta sa mga probinsya, nagbabayad pa ako ng 200 pesos domestic flight. Sa international, 1,620. Katulad ko, yung pamilya namin, kaming pamilya, nakakapagbiyahe kami ng twice yata a year. 2 beses sa isang taon, nagbibiyahe kung saan kaming abroad. Kung 5 kami, 6 kami, magkano yun? Times 1,600 plus ang isa. Di ba? Sa travel tax pa lang, ang laki na ng binabayaran namin. Di ba? Yan ang gusto nang mawala. Marami naman kasing pwedeng pagkakitaan ng gobyerno. Yung pabigat, pahirap sa bayan, dapat lang talagang matigil na. So mabuhay ka, Congressman Marcos, Sandro Marcos, yung 2 proposed bill mong yan dapat maging batas. Sa Senado, alam ko meron din ganyan kasi Senator Tulfo yun din ang panukala. Travel tax, lalo na sa mga mahirap, simpleng mamamayan, tanggalin na. So makakalusot ito. Ang tututol dito, ewan ko lang, talaga namang hindi kayo makatao. Napakaganda niyan. Lalo na yung panukala at yung panukala, utos ng Pangulo. 5 years na ang registration ng ating mga sasakyan. Yan ang pagbabago. O tapos sasabihin nyo, walang ginagawa ang Marcos administration? Sasabihin nyo, bangag ang administration? Kung bangag, maiisip ba yan? Kaya nga nireject yung inyong impeachment kasi suntok sa buwan. O yan, hindi ako spokesman ng gobyerno. Pilipino ako, tao ako, at nagmamahal ang mamalasakit sa ating bansa. Yang ganitong mga balita, ito yung maganda. Good news for everyone. Doon sa nakakaintindi. Doon sa salungat ang katuwiran, ay huwag natin pilitin yun. Masikip ang mundo ng mga ganyan, huwag na tayong pahawa dyan. Di ba? Mabuhay ka, Mr. President. Mabuhay ka, Mr. Congressman. At sana po ang mga congressman, ang ating pong magagawa dito, na mamamayang Pilipino bilang kinakatawan ng mga ng congressman sa Kongreso, lahat ng congressman natin, sabihan nyo, suportahan yan. Alisin ang travel tax. No work, no pay, ay gawing batas para maipatupad. At suportahan natin yung programa ng Pangulo. 5 years registration sa kotse, sa mga sakyan. Ayos na ayos yan. Ang galing, di ba? Sana all. Ayun. Okay. Please like and share, subscribe and follow for information and education. Good news po ito para maiba naman. Pero huwag kayong mag-alala. Binabantayan ko ang lahat ng mga balita. Kaya nga nagpagupit na ako ng mataas at hammer na pangalawa para wala nang istorbo. Tuloy-tuloy na tayo sa mga positibo para makatulong ako sa inyo sa larangan ng paghahatid ng totoo. Please like and share.